Boss, pwede ba yan sa mga crack sa concrete? Hindi po. Hindi po pwede ang mga non-sag epoxy kagaya ng marine epoxy sa mga konkreto natin. Kasi ang konkreto natin po is gumagalaw, may vibration po yan. Ang behavior ng concrete kapag gumalaw yan, kahit gaano ba katibay ang epoxy mo, especially yung mga non-sag, ang non-sag kasi sobrang tigas niyan, hindi gumagalaw yan. So pagka gumalaw ang konkreto, wala pang makakapigil dyan. Babasagin niya lang din yung mga epoxy nyo kasi mga brittle yung mga yan. So I recommend kapag may mga crack kayo, ganito. Kapag may mga crack kayo kagaya nito, or eto, yan. Yung wall ko na yan, hindi ko pa nare-repair kasi nagagamit ko sa pang-vlog. So, meron tayong tatlong effective way para i-repair yung mga crack natin. Una, kung minor lang yan, less than 1 mm lang yan, madali lang yan. I-mix mo yung flat latex saka skim coat. Pwede na yan, ipahid mo na yan po. Pwede na yan sa mga maliliit na hairline crack. Pag more than 1 mm to 2 mm na, maghalo ka ng flexiband saka semento. Yan, matibay na matibay yan sa mga crack. Pag hinalo mo, yung malapot lang para madaling i-filler siya. Pag yung crack mo is more than 1 mm na, we recommend na tiktikin nyo yung hairline, no? Sundan yung hairline crack, tiktikin nyo para malaki yung body ng filler na pumasok. Pag less than 1 mm, hindi nyo na kailangan tiktikin yun. Bas bataka mo yung mga hairline crack mo. Maganda yung flexiband kasi may waterproofing component na rin siya, no? Tapos kung yung crack mo meron na ring leak, gamitan mo yan ng sapal ni Build-Right. Yan medyo professional approach na yan. Pero yung kung may leak, yan ang mga dapat ginagamit dyan. O di kaya dumiretso ka na ng flexor kung may leak na yung wall mo, especially kung maraming leak, no? Tapos hindi mo ma-identify kung saan eksakto yung leak. Maganda yung buong wall. Pahiram mo na siya ng flexor Build-Right. Yung mga binanggit natin na materials pang filler ng mga crack mo, may dalawang properties yan, kaya yan yung na-recommend natin. Unang-una, flexible siya. Ibig sabihin, yung wall natin, kahit gumalaw yan, or nag-vibrate yan, sasabay lang siya doon sa paggalaw ng wall natin kasi flexible siya. At pangalawa, pinakamahalaga, paintable siya, no, ready to accept paint. Kasi may mga filler na sealant, hindi po dumidikit dun yung pintura. So minsan yung ginagawa ng iba, akala nila okay, nagpintura sila, kumapit, pero eventually magde-delaminate lang po yung pintura na yun kasi ang sealant hindi naman po kasi paintable. Yung mga mixture natin, yung flat latex with cement, yung flexiband with cement, saka yung sapal ni Build-Right, mga flexible po yan, no? And paintable siya. Kaya yan yung na-recommend natin. Yung mga nabanggit kong materials, ililink ko dyan sa comment section below. So sana nakatulong kung sino mga gantong content, mag-follow na kayo. This is Engineer Rio. Yan ang mga content ko dito.